So what's up guys for today's topic? Paano ba? Yung may kabig yung kotse mo, kunwari nasa straight line ka. So kumakabig ng kanan or kumakabig siya ng kaliwa. Pero yung manubela natin naka straight naman pero kumakabig siya. So eto hindi ko alam. Alam kong maraming nakakaalam nito pero kasi hindi ko alam. Natutunan ko lang siya ngayon. So ayun nga, etong kotse ko is medyo medyo matagal na rin napapansin ko na kumakabig siya. So nagpunta ako sa Shell ba yun or Petron? Basta nagpunta ako sa yung may alignment or camber, nagka-camber yun. So chinek yung alignment and camber kung yung isang gulong ba nakaganon or parehas na nakaganon or chinek nila yung alignment mismo ng mga gulong ko, and according to them okay naman daw. So inano ko yung concern ko, sir bakit ganon while I'm driving na straight lang tong manubela ganyan, tapos straight din yung kalye, hindi naman siya na nakatilt na nakaganon or yung kalye nakaganyan, hindi naman, pero kumakabig siya papunta sa kaliwa pero naka-straight naman lahat, pantay naman yung daan. So chinek niya yung mags ko and tire, and nakita niya na magkaiba yung tire sa harapan. Dito is Yokohama and yun nandito yata Goodyear or vice versa, basta magkaibang brand or magkaiba yung design ng tread. So yun, sinabi niya sa akin, ay sir, talagang kakabig yan. Kasi magkaiba yung gulong mo sa harapan. Dapat magkapareho yan. Kasi yung traction niyan, basta yung pagkaka-traction niya sa lupa, iba yung niya, kumbaga mas maraming nakalapat sa lupa, mas babagal. Mas onti yung nakalapat daw sa lupa is mas bumagal. So yung mabagal na part, yun yung kakabigan. Parang ganun yung explanation niya. Basta ganun. So, to cut the long story short, guys, bawal pala ang magkaibang brand sa... Sorry, hindi ko alam ha. Sige, magalit kayo. I-bash nyo ako. Vlogger ako. Hindi ko alam yung ganung simpleng problema. Guys, lang naman ako. Hindi naman ako mayamang tao na mayaman na bumibili ng mga brand new, 'di ba? So, bumili ako ng, yun nga, second hand na maganda pa. Kaya, yun yung nangyari. Nagulat ako, biglang kumakabig siyang ganun. So, akala ko baka alignment lang, hindi pala. So, guys, yun yung lesson learned ko na masishare ko sa inyo. Bawal pa lang magkaiba yung brand or magkaiba ng threading ng gulong, yung left and right ng front. Sabi sa akin, and actually, yung gamit ko sa likod ko ngayon is magkaiba. Itong front ko, bago na to. So, another vlog dyan. Pero isasama ko na rin siya sa inyo. Para pag nakita nyo to, magamit nyo yung ginawa ko. So, maganda kasi yung deal nila eh. Bumili ako ng 2 gulong sa SNR. So ang kinagandahan nito guys, free wheel alignment na, libre na yung wheel alignment. Yung SNR sila na mag-a-align nung yung gulong nyo sa harapan. Tapos yung wheel balancing din free din, libre din yung, hindi ko sure kung sama yung wheel alignment wheel balancing lang ata. Tapos only butas. Kunwari nabutas yung kaliwa mo, ang gawin mo, palitan mo ng spare mo sa likod, tapos dalhin mo sa SNR. Kahit ilan butas yan, kahit 10 butas yan, tatapalan nila ng libre. Yun yung guys, yun yung kinagandahan sa SNR, libre magpa-vulcanize. Dadalhin mo nga lang doon. So kunwari na napako ka ngayong gabi, so gamitin mo muna buong gabi yung spare mo, tapos pag nag-open na yung SNR,
doon mo na lang pa-vulcanize para libre. Ba, ang isang butas ngayon, alam ko 100 to 150 na ang presyohan. Masyadong mahal. Kung tatlo butas niyan, magkano yun? 450. Kung dadali mo sa SNR, libre. Anytime daw guys, in 1 year. In 1 year, parang, not sure kung 1 year ba o or hanggang, pero ang alam ko, tanda ko 1 year guys. Itanong nyo na lang guys, pero yun nga, only butas sa SNR. Itong dalawang to, after ko napaltan, parehong Yokohama, 185, 185 pala, 185, 55, 15. So, Yokohama Blue Earth, 4,200 yata ang isa. Tapos, may service warranty for 1 year na kahit ilang butas aayusin nila yan. Hanggat kaya pang ayusin yung gulong nyo, aayusin nila yan. So, ayun guys, yun yung topic for today na kung may kabig yung kunwari, di ba, nagdadrive ka, straight line, flat yung surface, kung makabig ka ng kanan, kahit nakadiretso naman to, or kung makabig ka ng kaliwa, i-check nyo muna yung tires nyo. Baka magkaiba yung tires nyo. Bawal ang magkaibang tire sa harapan. I think sa likod hindi. Kasi magkaiba yung likod ko ngayon, isang Goodyear, isang Yokohama din. Ay hindi. Isang GT Radial, isang Goodyear. So magkaibang brand, wala namang impact akong nararamdaman na kumakabig after kong paltan yung dalawang harapan na magkaparehong brand. So ayun. So yun, yun lang yung most likely na experience ko. So sana may na-share ako sa inyo na ewan ko, alam ko marami na daw nakakaalam nito na hindi ko na dapat binablog tong ganito. Pero kagaya ko, kahit marami na rin akong alam sa kotse pero hindi ko pala alam yun. So baka mayroon lang din nakaka-experience, sana makatulong tong video na to. Ngayon lang. Yun lang naman. Basta bawal yung magkaibang brand ng gulong or magkaiba ng thread na gulong. Kasi baka sabihin nyo, Yokohama to, Yokohama yun. Ba't kumakabig pa rin? Baka naman Yokohama Decibel to. Ito Yokohama, Blue Earth. Magkaiba yun. Magkaiba. Dapat Yokohama Blue Earth. Tapos Yokohama Decibel din dapat. Dapat same na same. Okay? So, ayun. That's our today's topic. Thank you for watching. Sana kung meron man akong natulungan, sana meron. And ayun, see you in my next video guys. Thank you. Bye.